Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong tanong-tanong nila kasi may mga nagtatanong, bakit gano'n ang Davao City? Sobrang mahal ng presyo ng shabu. Imagine merong recent na balita, 900 grams ng shabu ang nahuli. Tapos ang street value nito ay nasa 14.5 million pesos. At alam niyo, ang ginawa ko nung dinivide ko. And it turned out, tama naman po yung mga nag-divide na nauna. 16,000 po ang halaga per gramo. Putrakis, ano yun? Grabe ba siya po ng Davao City? Kapag made in Davao City, high na high ka. Agad. Tipong pagkakita mo pala, putrakis. Ano to? 16,000 pesos? Di ba? So, bakit nga ho ba mahal dun sa kanila? Tapos dun sa Cebu, yung nahuli recently, magkano lang naman ang halaga? Hindi naman po ganun kalaki. Di ba? Yung nahuli ron sa may parte ng Rizal Province, hindi rin ganun kamahalan. Talagang, I would say na, ang layo ng presyo ng Davao City. Dahil ba sa may Duterte doon, nakadagdag ba ng street value ng shabu na nandoon ng mga sikat na mga Duterte? Dahil ba ito'y malaking challenge sa kanilang war on drugs ni Baste na kung saan nasibak yung mga kapulisan niya dahil nga pagka-deklara niya ng war on drugs, ang Davao City kinabukasan 7 na drug suspects ang patay. Tapos nilaglag niya na hindi ako lang naman yung nagsabi nun, di wala naman ako utos, 'di ba? Sabi ko lang naman, nag-declare lang ako na ang city is under war on drugs. Kumbaga parang ganito lang wala naman akong inutos sa mga yan na pumatay, mga tanga yan Nagdeklara lang ako, eklabo lang, papugi. Trigger happy, pumatay sila ng pumatay. Hindi ka na yung problema nila yan. Problema nga, you inspired them Ikaw naging inspirasyon ng mga trigger happy mong pulis. Now, ganito. Ang totoo pong sagot dyan ay depende po kung bakit mataas ang presyo ng Davao City kumpara sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Dahil po yan, depende po yan sa law of supply and demand. Hindi po yan depende sa kung ano yung quality. Kung tipong nakita mo pa lamang yung sa Davao City, hindi mo pa nakukonsumo, bangag ka na. Tapos yung dito sa may Metro Manila, di ba? Minukbang mo na, hindi ka pa rin bangag. O kaya, mababa ang amats. Hindi ho ganun. Okay? Kasi pare-pareho lang naman yung sangkap niyan Uh, Nasa ano ho yan? Law of supply and demand. Now, kailan lang, di ba? I believe that was July 2023. Yun pong taga-PIDEA. Ano sinabi roon? No? Mababa ang supply ng droga, lalo na ng shabu, dyan po sa Davao City. Kaya nakapagtataka ho, this year, si Baste, ipinagpipilitan, bumalik daw ang droga. Saan dumaan? No? Kasi napakahigpit ng Davao ng Task Force Davao. Tapos meron pang checkpoint ang PNP. So dalawa ho nagchi-checkpoint doon. So bago makapasok ang illegal drugs sa kanila, kinakailangan nilang daanan yung mahihigpit na mga checkpoints diyan papasok ng Davao City. So kung meron pong shabu na nakikita sa Davao City o kung maging talamak yan, ang sigurado po natin dito, ang shabu sa Davao City ay sa Davao City na rin po niluluto. Kasi napakahigpit po talaga daw ng Task Force Davao Kaya nga yung mga mamamayan doon, ayaw nilang buwagin ang Task Force Davao. Bagkos magpalitan na lang ng tao, laging rotation na lang, di ba? I-reshuffle yung mga tao para security na rin ng mga nakakahuli, tapos security na rin siyempre ng buong hanay ng Task Force Davao, 'di ba? Kasi di natin alam baka merong galit. Tsaka baka merong diyang kinukurap na ng mga sangkot sa mga illegal na gawain, sinusuhul-suhulan na. So kung from time to time sila po ay nire-reshuffle, 'di ba? Nagpalit-palit ng unit, ng personnel, di may iwasan ho lahat ng mga ganyan. Isa na lang ang tututukan nila, yung kanilang paghihigpit sa sa mga checkpoints at saka yung pag-detect ng illegal na droga.
Pero again, yan lang po yung basihan doon. Hindi porke mas mababa yung presyo ng Metro Manila, mas mababa yung presyo ng Davao City, mababa ay ng Cebu City o ng Cagayan, ng Isabela, mababa ho yung quality, mababa yung AMATs. Hindi po. Law of supply and demand. Dahil po sa Task Force Davao na very very effective, I would say hindi ho kailangan ng lungsod ng Davao City na sila po ay bigyan ng masamang imahe. Ang pangit na ng imahe ng war on drugs. Diba? Kasi nga kagaya niyan, ginawa ni Baste, ginaya tatay niya. Ano resulta? Pareho rin ang nangyari sa panahon ng tatay niya. Patay dito, patay doon. O, patay kang bata ka. 'Di ba? Tapos iniimbestigahan si Digong at sabi nga tapos na investigation ng ICC, warrant of arrest na ang darating sa kanya. Maybe etong buwan na to ng Hunyo, mga latter part ng Hunyo, darating ang warrant of arrest o ilalabas ang warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte. So si Baste, ako, bagamat wala pong jurisdiction ngayon ng ICC magmula pa nung March 9, 2019, pwede naman ho siyang mapanagot, di ba? Sa dito po locally. No. Kaya ba yata hinahanap na yung Uniteam at mabuti pa raw merong Uniteam. Alam niyo naman mga kapatid, ang Uniteam, no, and for Baste, ang Uniteam hindi po ito permanente. Okay, hindi yan permanente. Yan ho ay good until May 9 election lamang. And then May 10, kanya-kanya na po. May 10 onwards, kanya-kanya na po sila, ang mga politicians natin, ng kanilang pagsusulong, ng kanilang interest. Because ang Uniteam, isa lang po ang layunin, ay maipakita sa mga tao na sila po ay nagkaisa para humauto tayo na iboto ang mga kasapi sa Uniteam. Or tawag po diyan talaga, ang proper po ay coalition. Okay, coalition po 'yan. Okay lang kasi pag narinig natin coalition between these political parties, so parang ang dating ang pangit na, 'di ba? Alam niyo naman ho si PBBM, ang lagi nitong ipinananawagan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino, ng mga political parties. So from there, naging very very successful naman talaga ang Uniteam noong nakaraang 2022. Diba? At tagumpay naman yung kampanya nila. Although may mga ilang senatorial candidates, ang mabuti na lang ay hindi po nanalo katulad nito ni Harry Roque, the fake news peddler naman na po at defender na or protector ng human rights violator na si Duterte. Di ba? Dating kalaban niya, way back 2015 pababa. Diba? Kaya lang noong 2017 na nabigyan ng pwesto, ako nagbago ho ang kulay at tono ng ating dating human rights advocate na si Harry Roque. At naging Maka Duterte. At hanggang ngayon, naging makachina pa ang mama. Nagalit naman po nung araw din nung panahon pa nila Gloria Arroyo. Ayaw nga niya ang GMSU. Pero ngayon, nako, bago ang tono. Pabor sa trip ni dating Pangulong Duterte at ng China dyan sa West Philippine Sea. Diba? So ito alam niyo na ho mga kapatid, kung bakit mas mataas ang presyo, bakit 16,000 pesos ang halaga ng bawat gramo ng S dyan ho sa Davao City. Dahil sa law of supply and demand. Ibig sabihin, dahil po sa epektibong war on drugs tactic ng ating Pangulo na sansalain ang supply chain ng shabu sa bansa, doon po ay walang namamatay. Kundi po namamatay lamang ang negosyo, yung daloy ng negosyo ng shabu at very very effective ito dyan ho sa Davao City. Kaya po ang resulta ay naging napakababa ng supply ng droga sa kanilang lungsod. At syempre, kapag mababa ang supply, mataas naman po ang presyo nito. At pag mataas ang presyo, nako, wala na hong ibang choice ang mga pipitsuging addict ng Davao City kung hindi ang magbagong buhay. Oh, lumayas na ng Davao City. No need, there's no need to tell them to evacuate or before they evaporate. 'Di ba? No need to do that. Bakit? Isipin niyo naman kapag ka-addict, grabe naman daw po yung paghirap ng pakiramdam nila kapag naghahanap sila ng pinagkakaadikan nila. At hindi nila to nakukuha, talaga namang grabe, para yatang iniipit ang mga itlog ng mga ito o kinukuryente sa hirap.
'Di ba? Kaya po, gagawin ng mga yan, sila na lalabas at maghahanap na kung saan ang merong mura. Palagay ko pagka ganyan, tanungin niyo si dating DILG Secretary Marojas kasi kabisado niya kung saan. Tama nga si Marojas, merong shabu diyan sa Davao City. Pero sa ngayon, sobrang mahal ang presyo ng shabu ng Davao City. Okay? Ay naku, Mayor Baste, ewan ko sa'yo. Ano ba yan, tatakot lang ba, na ba kayo na ma-question kasi wala na yung mga kapulisan nyo? Ay, anyway, abangan natin yung mga resulta ng investigation dyan. Okay? At kapansin-pansin, ang biglang pagbabago ng tono niya, naghahanap na ng Uniteam. Diba? Na matagal na pong nangitim. Oo. At ang kailangan po natin naman talaga, ang totoong mensahe naman kasi binigay ng Pangulo ay pagkakaisa sa mga Pilipino. Diba? Maraming salamat. Ako uli ang inyong abang lingkod, JDB. Hello!